Sa bawat nayon may sikreto. Ngunit sa nayong ito, hindi itinatago ang sikreto. Nanonood ito. Isang mapayapang nayon sa gitna ng gubat, ngunit tila masyadong tahimik ang lahat. Umuubo ang mga bata sa bahay. Kumikislap ang mga oil lamp. Napapikit ang isang matandang lalaki at bumulong ng orasyon. Sabi nila kung naaamoy mo ang langka, ang amoy ng hinog na langka bigla sa gabi, tumakbo. Huwag mo nang tanungin kung bakit. Huwag kang lumingon. Dahil hinahanap ka. Bianca ang pangalan ko. Hindi ako naniniwala sa multo hanggang gabi-gabi ang kapatid ko, si Joy, bumubulong sa dingding. At nang magkasakit ang pangatlong bata sa nayon at walang doktor ang nakaintindi nito. Alam ko, may bumalik. Isang batang babae na nakahiga na mailagnat, nakadilat ang kanyang mga mata, bumubulong ng mga salitang hindi magkatugma. Isang itim na ibon ang dumapo sa bubong. Isang matandang babae ang lihim na nagbuhos ng puting abo sa isang bilog sa paligid ng bintana. Akala namin may nilalabanan lang kaming sakit. Pero hindi virus ang kumakalat dito. Ito ay isang sumpa. Na-activate ng isang kasunduan sa dugo mula sa nakaraan na walang sinuman ang nangangahas na pangalanan hanggang ngayon. Mga taong humihiram ng pera, isang nagpapautang ng pera na may nakakatakot na ngiti, isang ina na umiiyak sa kanyang nalilitong anak, ang kamera na nananatili sa isang lumang kahoy na bahay, kung saan ang inalibing na lihimpi ay itinatago. Kung naisip mo na ang mga aswang ay kwento lamang para takutin ang mga bata, maghintay hanggang makakita ka ng isa tumingin ang diretsyo sa iyong mga mata. At napagtanto mo, ito ay may mukha ng isang mahal sa buhay. Isa lang akong guro sa nayon. Ngunit noong gabing iyon, kailangan kong maging isang mangkukulam. Hindi para iligtas ang nayon, kundi para iligtas ang sarili kong kaluluwa. Noong una, akala namin ay karaniwang sipon lang. Ngunit nang ang ikapitong anak ay nahiga na nahihibang, nagsasalita ng walang kapararakan na nakadilat ang kanyang mga mata. Alam kong may bulok sa baryong ito. Bahay ni Lolo Emong. Gumagawa ng tawa si Lolo Emong. Sa mesa ay isang mangkok ng tubig, isang kandilang tumutulo ng wax, isang puting papel ay bahagyang nanginginig. Ang liwanag ng lampara ng langis ay kumikinang sa isang luma, nag-aalalang mukha. Lolo Emong, pabulong. Hindi ito karaniwang sakit. May gumagalaw sa dilim. May bumabalot sa mga bata. A little girl lies on a mat, her forehead covered with leaves, muttering, "Huwag niyo akong kunin, huwag." Nakatalikod si Bianca, medyo nanginginig ang mga kamay. Bianca, pabulong. Lolo, isit may barang sa buong village. Lolo Emong. Hindi lang basta-basta, iha. Ito'y sistematikong pagkontrol. May gustong pasunurin ang buong baryo sa takot at kahinaan. Kahina-hinalang link. Umupo si Bianca para isulat ang mga pangalan ng mga batang may sakit. Sinalungguhitan niya ang isang pangalan at nakasimangot. Narrator. Isang bagay ang bumabagabag sa akin. Lahat ng pamilyang may mga anak na may sakit ay may utang kay Madam Chona. Ang isang ina ay yumuko at humihingi ng palugit sa utang. Si Madam Chona ay nakaupo sa isang upuan. Hawak ang isang libro ng utang. Ang kanyang mga labi ay nakakunot sa isang mahinang ngiti. Madam Chona, malamig. Kailangan kong makuha ang bayad. Kahit kaluluwa pa ng anak mo ang kapalit. Ang musika ay nagdudulot ng tensyon. Ang kamera ay nag-zoom in sa kamay ni Chona. Hawak ang isang itim na kahoy na anting-anting, isang bagay na hindi napapansin ng iba. Ang lihim ni Edward. Gabi. Pumunta si Bianca sa likod ng bahay. Hinuhuli si Edward na naglalabas ng mga tabletas mula sa kanyang bulsa. Ngunit tila nalilito siya nang makita siya.
Edward, hinaan ang boses, nalilito. Shin, hindi ka dapat nandito. Pero kung gusto mong malaman ang totoo, tumingin siya sa paligid sa kabumulong sa tenga ni Bianca. Si Chona ay hindi lamang isang nagpapautang. Siya ay kasabwat ng isang mambabarang upang pahinain ang mga taga-nayon. Kapag ang mga tao ay natatakot, kapag ang kanilang mga anak ay namamatay, sila ay hihiram sa anumang halaga. Bianca nagulat. At ano ang ginagawa mo dyan, Edward? Naglalabas ng mga tabletas o nagsusumpa? Iyuko ni Edward ang kanyang ulo, tahimik. Ang mga ugat ay baluktot. Kinabukasan, pumunta si Bianca sa palengke at hindi sinasadyang marinig ang pagtatalo ni Lola Ibeng at isang matandang babae. Matandang babae, nagtitinda ng gulay, matigas ang boses. Hindi mo siya kadugo, Ibeng. Lahat ng tao sa baryo alam na pinulot mo lang yang bata nung sanggol pa yan. Pati asawa mo hindi mo alam. Lola Ibeng, galit. Tahimik ka na. Wala kang alam. Nakatayo si Bianca sa sulok, nakahawak sa kanyang basket. Maputi ang kanyang mukha. Narrator. Akala ko noon ay inapo ako ng isang pamilyang nagpapagaling. Ngunit kung ang aking nakaraan ay isang kasinungalingan, kung gayon, sino ba talaga ang may dugo ng isang demonyo? Ang amoy ng langka at kakaibang panaginip. Gabi. Nagising si Bianca. Dumungaw sa bintana, may dumaan na anino. Mabango ang amoy ng hangin, amoy langka. Ese, kapatid na babae, bumubulong sa kanyang pagtulog. Nandyan na siya nasa bubong D. Nanginginig si Bianca. Naglalakad-lakad siya sa bahay, nakakita ng bakas ng basang dumi ng mga bakas ng paa patungo sa silid ni Joy. Sa mesa ay isang piraso ng langka na kalahating kinakain, kahit walang tao sa bahay na kumakain ng langka noong araw na iyon. Narrator. Hindi kailangang kumatok ang aswang. Nasa utang sa tiwala sa dugo. At nagsimula akong maunawaan, ang digmaang ito ay hindi lamang sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Nasa pagitan ko rin ito at ang katotohanan tungkol sa aking sarili. Noong una, akala namin ay karaniwang sipon lang. Ngunit nang ang ikapitong anak ay nahiga na nahihibang, nagsasalita ng walang kapararakan na nakadilat ang kanyang mga mata. Alam kong may bulok sa baryong ito. Bahay ni Lolo Emong. Gumagawa ng tawa si Lolo Emong. Sa mesa ay isang mangkok ng tubig, isang kandilang tumutulo ng wax, isang puting papel ay bahagyang nanginginig. Ang liwanag ng lampara ng langis ay kumikinang sa isang luma, nag-aalalang mukha. Lolo Emong, pabulong. Hindi ito karaniwang sakit. May gumagalaw sa dilim. May bumabalot sa mga bata. A little girl lies on a mat, her forehead covered with leaves, muttering, "Huwag niyo akong kunin, huwag." Nakatalikod si Bianca, medyo nanginginig ang mga kamay. Bianca, pabulong. Lolo, isip may barang sa buong village. Lolo Emong. Hindi lang basta-basta, iha. Ito'y sistematikong pagkontrol. May gustong pasunurin ang buong baryo sa takot at kahinaan. Kahina-hinalang Link. Umupo si Bianca para isulat ang mga pangalan ng mga batang may sakit. Sinalungguhitan niya ang isang pangalan at nakasimangot. Narrator. Isang bagay ang bumabagabag sa akin. Lahat ng pamilyang may mga anak na may sakit ay may utang kay Madam Chona. Ang isang ina ay yumuko at humihingi ng palugit sa utang. Si Madam Chona ay nakaupo sa isang upuan. Hawak ang isang libro ng utang. Ang kanyang mga labi ay nakakunot sa isang mahinang ngiti. Madam Chona, malamig. Kailangan kong makuha ang bayad. Kahit kaluluwa pa ng anak mo ang kapalit.
Ang musika ay nagdudulot ng tensyon. Ang kamera ay nag-zoom in sa kamay ni Chona. Hawak ang isang itim na kahoy na anting-anting, isang bagay na hindi napapansin ng iba. Ang lihim ni Edward. Gabi. Pumunta si Bianca sa likod ng bahay. Hinuhuli si Edward na naglalabas ng mga tabletas mula sa kanyang bulsa. Ngunit tila nalilito siya nang makita siya. Edward, hinaan ang boses, nalilito. Shin, hindi ka dapat nandito. Pero kung gusto mong malaman ang totoo, tumingin siya sa paligid sa kabumulong sa tenga ni Bianca. Si Chona ay hindi lamang isang nagpapautang. Siya ay kasabwat ng isang mambabarang upang pahinain ang mga taga-nayon. Kapag ang mga tao ay natatakot, kapag ang kanilang mga anak ay namamatay, sila ay hihiram sa anumang halaga. Bianca nagulat. At ano ang ginagawa mo dyan, Edward? Naglalabas ng mga tabletas o nagsusumpa? Iyuko ni Edward ang kanyang ulo, tahimik. Ang mga ugat ay baluktot. Kinabukasan, pumunta si Bianca sa palengke at hindi sinasadyang marinig ang pagtatalo ni Lola Ibeng at isang matandang babae. Matandang babae, nagtitinda ng gulay, matigas ang boses. Hindi mo siya kadugo, Ibeng. Lahat ng tao sa baryo alam na pinulot mo lang yang bata nung sanggol pa yan. Pati asawa mo hindi mo alam. Lola Ibeng, galit. Tahimik ka na. Wala kang alam. Nakatayo si Bianca sa sulok, nakahawak sa kanyang basket. Maputi ang kanyang mukha. Narrator. Akala ko noon ay inapo ako ng isang pamilyang nagpapagaling. Ngunit kung ang aking nakaraan ay isang kasinungalingan, kung gayon, sino ba talaga ang may dugo ng isang demonyo? Ang amoy ng langka at kakaibang panaginip. Gabi. Nagising si Bianca. Dumungaw sa bintana, may dumaan na anino. Mabango ang amoy ng hangin, amoy langka. Ese, kapatid na babae, bumubulong sa kanyang pagtulog. Nandyan na siya nasa bubong D. Nanginginig si Bianca. Naglalakad-lakad siya sa bahay, nakakita ng bakas ng basang dumi ng mga bakas ng paa patungo sa silid ni Joy. Sa mesa ay isang piraso ng langka na kalahating kinakain, kahit walang tao sa bahay na kumakain ng langka noong araw na iyon. Narrator. Hindi kailangang kumatok ang aswang. Nasa utang, sa tiwala, sa dugo. At nagsimula akong maunawaan, ang digmaang ito ay hindi lamang sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Nasa pagitan ko rin ito at ang katotohanan tungkol sa aking sarili. Akala ko noon, ang aswang ay nabubuhay lamang sa alamat, sa word of mouth na takot. Hanggang sa gabing iyon, nang marinig ko itong kumakatok sa aking pintuan. Hindi 3 beses pero 1 beses lang. Sapat na para palamigin ang dugo ko. Naliliwanagan ng buwan ang gabi at nagkamot. Bianca is put a warm towel on Joy's forehead. She still fever. Her eyes are absent-minded. Lolo Emong is rubbing oil beside the window. Sa labas, sumisipol ang hangin. Esay, nagsalita sa kanyang pagtulog. Ate, nasa bubong na siya. Amoy niya ako di. Biglang narinig ang tunog ng tunog ng mga kuko na nagkakamot sa dingding na gawa sa kahoy. Bahagyang yumanig ang pangunahing pinto. Kumikislap ang oil lamp. Bianca, panik, pabulong. Lolo, may nasa labas. Bumangon si Lolo, kumuha ng salt shaker at iwiwisik ito ng pabilog sa paligid ng bintana. Biglang sumulpot si Lola Ibeng mula sa dilim, hawak ang isang lumang itim na telang bag. Lola Ibeng, malamig. Aswang yan. Hindi yan umaalis hanggat may dugo sa loob ng bahay. Ang lihim ay ibinaon.
Pagkatapos i-lock ang bahay, umupo silang tatlo sa paligid ng mesa. Ang malamlam na liwanag mula sa mga kandila ay nagpapatingkad sa pagod na mukha ni Ibeng. Inilabas niya ang isang mangkok na itim na bato mula sa kanyang bag na may nakaukit na sinaunang mga simbolo. Bianca, ano-anong gagawin mo dyan? Lola Ibeng tumingin ng diretso. Palayain mo kami. Dahil hindi ka lang lola. Dati kang mangkukulam. Natigilan si Bianca. Tahimik si Lolo Emong, hindi itinatanggi. Lola Ibeng, gumamit ka noon ng orasyon para magpagaling. Pero kinatatakutan ka ng mga tao, pinagtaksilan ka, at sinunog ang bahay mo 30 taon na ang nakakaraan. Nangako kang hindi na muling mag-aawitan. Pero kung wala kang gagawin, hindi mabubuhay si Joy para makita ang bukang liwayway. Mga ritual at mga tipan sa dugo. Ang bahay ay nagiging isang lugar para sa mga ritual. Sa labas, pumasok ang isang batang albularyo mula sa kalapit na nayon, si Tata Ruben, na may dalang dibdib na naglalaman ng mga sagradong bagay. Balahibo ng uwak, obsidian, isang banga ng dugo ng hayop at isang pulang tela. Tata Ruben, dapat tayong kumilos ng mabilis. Ang aswang ay mahina dahil sa kabilugan ng buwan, ngunit alam nitong naghahanda tayo. Kailangan nito ng bahagi mula sa mga pamilyang naapektuhan, buhok, lumang damit o isang patak ng dugo. Tahimik na nagpapalitan ng mga handog ang mga taga-nayon, walang nangahas na tumingin ng diretsyo sa isa't isa. Humakbang si Bianca sa dilim. Sa isang pribadong sandali, inabot ni Lola Ibeng kay Bianca ang isang lumang papel na nakasulat sa serye ng mga sinaunang simbolo ng wika, mga orasyon. Lola Ibeng, kung wala na siya dapat kang magpatuloy. Ang iyong dugo ay dugo ng tagapag-alaga. Bianca nag-aalangan. Ako hindi naniniwala sa mga bagay na ito. Ako ay isang tao ng agham. Lola Ibeng sumisigaw. Hindi maililigtas ng agham ang batang dinilaan ng aswang sa gabi ang mga mata. Ang apoy, asin at dugo lamang ang makapagliligtas sa kanya. Unti-unting nagbago ang mga mata ni Bianca. Tumayo siya, pumunta sa black stone bowl at sinimulang basahin ang mga unang linya. Nanginginig ang boses ngunit lumalakas sa bawat salita. Ang unang tanda. Pagsisimula pa lang ng ritual, bahagyang yumanig ang buong bahay. Naririnig ang mga yabag sa bubong, malambot ngunit malinaw. Sa labas ng bintana, isang pares ng mga gintong mata ang nakasilip sa dilim. Tata Ruben sumisigaw. Alam niya. Nakikinig siya. Huwag tumigil sa pagbabasa. Napapikit si Bianca, itinaas ang kanyang mga kamay habang nangunguna si Lola. Naninibago ang kalawakan, umaalingaw ang hangin sa buong bahay. Namamatay ang mga kandila, naiwan lamang ang liwanag ng ritual na apoy. Narrator, boses ni Bianca, pabulong. Hindi ko alam kung ano ang bumangon sa akin noong gabing iyon. Ito ba ay kapangyarihan o ito ba ay isang sumpa? Isa lang ang alam ko pagkatapos ng ritual. Ang amoy ng langka ay wala na sa labas ng bintana kundi sa aking dugo. May mga gabi na pinatingala ka ng buwan dahil sa kagandahan nito. Ngunit ngayong gabi, ang liwanag ng buwan na iyon ay isang tawag sa dugo, usok at kadiliman. Ang gabi kung kailan ako, isang guro sa nayon, ay kailangang humawak ng isang anting-anting, isang kutsilyo. Para tapusin ang isang bangungot o magsimula ng bago. Paghahanda para sa labanan. Sa sirang bahay ni Lolo Emong, isang bilog na harina at asin ang iginuhit sa sahig. Sa gitna ng bilog ay may kutsilyong gubat, isang pulang tela,
at 3 banga ng buhok, lupang sementeryo at mga kuko ng hayop. Sa sandaling tumilaok ang unang tandang, hihina na ang buwan. Mayroon lamang tayong hanggang madaling araw o wala sa atin ang mabubuhay. Higpitan ni Bianca ang pagkakahawak sa anting-anting, hindi na nanginginig ang mga mata. Nakasuot ng itim na Amerikana si Edward, may hawak na machete. Si Lola Ibeng ay nakasuot ng pulang bandana, may bitbit na bote ng itim na mantika, holy water at mga ipinagbabawal na orasyon. Pagpasok sa bahay ni Madam Chona, tahimik na gumagalaw ang 4 sa gabi. Lumilitaw ang bahay ni Madam Chona, isang malaki, luma ngunit kakaibang bahay na maililang liwanag na sumisikat sa siwang ng pinto. Umaalingaw mula sa loob ang mahinang tunog ng mga daing ng mga bata. Bianca's Z, pagtingin sa siwang ng pinto, nakatayo si Chona sa gitna ng kwarto, napapaligiran ng straw effigies. Bawat isa ay maihawak na tela na may pangalan ng bata sa dibdib. Si Chona ay umaawit sa isang sinaunang wika, nagbubuhos ng isang itim na sangkap sa ulo ng isang effigy. Edward, humihis. It's ritual ng pagsipsip ng lakas buhay. Isang sinaunang ritual na ginamit upang maubos ang puwersa ng buhay ng mga bata. Kalampag ni Lolo Emong sa pinto ng asin na binasa sa mantika. Bumukas ang pinto. Lolo, atungal. Bitawan mo ang mga bata. Labanan ng mga mangkukulam. Malakas na tumawa si Madam Chona. Ang kanyang buhok ay lumilipad pabalik, ang kanyang mga mata ay kumikinang na puti. Sa kanyang paligid ay may 3 aswang sa kanilang kalahating tao, kalahating hayop na anyo. Magsisimula ang labanan. Inihagis ni Lolo Emong ang isang dakot ng nasusunog na bawang, dahilan para gumulong-gulong ang isang aswang sa sakit. Si Ibeng ay umaawit ng orasyon sa sinaunang wika, isang itim na usok ang umuungol na pumuno sa silid. Sinalubong ni Edward ang isang aswang sa malapitang labanan gamit ang isang machete. Tumalsik ang dugo sa mga dingding. Nakatayo si Bianca sa gitna ng bilog, sumisigaw ng spell para putulin ang koneksyon ni Chona sa mga batang espiritu. Nahuli si Joy. Sa kaguluhan, biglang nawala si Madam Chona. Kapag pansamantalang nagtagumpay ang grupo pagkatapos ay si Joy, ang nakababatang kapatid na si Bianca ay pinoprotektahan na wala. Aalingaw mula sa basement ang tili ng tawa. Nagmamadaling bumaba ang grupo. Tinutusok ni Chona ang isang manikwin gamit ang karayom. Sa tabi ni Joy, nakatali, blanko ang mga mata. Chona, umiiyak. Gusto mo siyang iligtas? Pagkatapos ay bigyan mo ako ng isang piraso ng iyong kaluluwa. Pumili ka, Bianca. Tumayo si Bianca. Nanlilisik ang mga mata niya kay Joy. Pagkatapos ay itinaas niya ang kutsilyo, pinutol ang isang patak ng dugo mula sa kanyang hinliliit papunta sa manika. Isang buga ng usok ang tumataas. Kumunot ang mukha ni Chona. Si Joy ay sumisigaw pagkatapos ay nahimatay. Ang buong cellar ay yumanig. Sinunog ni Ibeng ng itim na mantika ang pananggalang na bilog ni Chona. Sinaksak ni Edward ang huling aswang sa dibdib. Ibinida ni Lolo Emong ang huling orasyon sa sarili niyang dugo. Umiikot sa silid ang mapupulang nag-aalab na salita. Bianca, ang kanyang mga mata ngayon ay dilaw na dilaw. Kinuha ang kutsilyo ng gubat. Sinaksak ng diretso sa dibdib si Madam Chona habang siya ay sumisigaw sa apoy. Chona, bago kumupas. Sa tingin mo nanalo ka? Ang sumpang ito hindi namamatay. Nayanig ang buong bahay. Lahat ay hinigop sa isang madilim na kawalan. Boom, pagkatapos ay tahimik ang lahat. Panghuling eksena, nakatayo sa abo ang grupo. Mahigpit na hinawakan ni Joy si Bianca. Ngunit sa lig ni Joy, may lumitaw na itim na birthmark sa hugis ng crescent moon. Narrator sa boses ni Bianca. Nanalo kami.
Ngunit alam ko ang sumpa ay hindi namamatay. Ito ay lilipat sa isang bagong host. At sa pagkakataong ito si Joy ang pinili nito. Sabi ng mga tao, pagkatapos ng bagyo ay maaliwalas na kalangitan. Ngunit walang nagsasabi na ang lupain pagkatapos ng bagyo amoy dugo pa rin. At ang kaluluwa ba, kapag naantig ng kadiliman, ay tunay na makakabalik sa orihinal nitong kalagayan. Bumalik sa kinormal ang nayon. Bumalik si Bianca sa pagtuturo, si Joy ay nakaupo sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ang mga ibon. Nagpapasalamat ang mga taga-nayon sa kanyang pamilya. Lahat ay sinusubukang magpanggap na nakakalimutan ang nangyari, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-iingat pa rin, lalo na kapag nakatingin kay Joy. Habang naghugas ng buhok, napansin ni Bianca ang isang itim na crescent moon birthmark sa likod ng liig ni Joy, kagaya ng lumabas sa manikin ni Madam Chona. Bianca, pabulong. I'm sorry, Joy, kung binago ka ng dugo ko, di. Lumalabas ang nakatagong katotohanan. Habang nililinis ni Bianca ang lumang kwarto ni Lola Ibeng, nakita ni Bianca ang isang bakal na dibdib na nakakandado ng pulang tali. Sa loob ay mga lumang larawan, isang peking birth certificate, at isang balabal na basa sa tuyong dugo. Narrator. Hindi ang katahimikan ang nakakatakot. Ito ay kapag ang kanyang itinatago nagsimulang huminga sa aking mga bisig. Isang gabi, maraming taon na ang nakalilipas, isang babaeng gusot ang buhok na may dalang bagong panganak na sanggol ay tumakbo sa kagubatan, hinabol ng mga taga-nayon gamit ang mga sulo. Nahuli ang babae, nahulog ang sanggol sa kamay ng matandang babae, Lola Ibeng. Lola Ibeng, sa flashback, bulong. Kung may dugo kang demonyo, pagkatapos ay tuturuan kita kung paano maging tao. Panloob na pakikibaka. Si Bianca ay nakatayong mag-isa sa gitna ng parang, kung saan si Madam Chona ang gumagawa ng ritual noon. Nagsindi siya ng kandila, nilagay doon ang ginamit na anting-anting, ang dugo ang kutsilyo, at ang kamiseta ng tunay na ina, ngayon ay punit na. Bianca nagsalita sa sarili. Ano ako? Anak na ipinanganak ng demonyo? O isang tao pinalaki ng pagmamahal? Isang itim na uwak ang lumilipad sa itaas. Umiihip ang hangin na nagpapagulong ng buhok niya. Mga bulong mula sa hangin tulad ng isang sinaunang wika. Ang salamin at ang mga mata. Gabi. Nakatayo si Bianca sa harap ng salamin sa kanyang silid. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay sa kanya pa rin, ngunit ang kanyang mga mata dahan-dahang nagiging matingkad na dilaw, malalim at maliwanag na parang mandaragi. Tumawag si Joy mula sa labas ng frame, Ate, I can't sleep. Huminto si Bianca, pumikit at kapag binuksan niya ito, bumalik sila sa normal. Narrator, mababa, pigil na boses. Piliin kong tumalikod. Ngunit alam ko ang pagpili na iyon, kailangan kong gawin muli araw-araw. Ang mukha ni Bianca, tahimik, solem, sa labas ng bintana, kung saan muling sumisikat ang bagong buwan. Narrator, pwede ba tayong lumaban ng dugo? O ito ba ang ating pagpili na tumutukoy sa atin? Para sa dugo maaaring ang mga tanikala. Ngunit ang ating kalooban ang magbubukas ng kalayaan. Ang screen ay kumukupas sa isang blankong puting linya sa katahimikan. Maaaring matulog ang sumpa ngunit hindi ito namamatay.